Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit na usapin na naman sa larangan ng politika ang ating tututukan ngayong araw. Nag-uumapaw sa tensyon ng balita matapos kumalat ang spekulasyon tungkol sa kalagayan ni Justice Secretary Boying Rimulya na di umano'y may taning na ang buhay, ayon sa ilang mapagkakatiwalaang source. Ayon sa mga ulat, ilang linggo na umanong hindi aktibo sa ilang pampublikong aktibidad si Secretary Rimulya at may mga lumulutang na bali-balitang siya'y dumaranas ng seryosong karamdaman. Wala pa mang opisyal na pahayag mula sa kanyang kampo, umani na ito ng samot-saring reaksyon mula sa publiko. Ang ilan ay nagpapahayag ng pag-aalala habang ang iba naman ay nagtataka kung bakit tila tahimik ang gobyerno sa usaping ito. Samantala, sa kabilang banda ng politika, umugong din ang balita ukol sa naging matapang na pahayag ni Senator Amy Marcos laban sa dating kaalyado na hindi pinangalanan sa unang panayam. Ngunit kalaunay tinukoy bilang bahagi ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Senator Marcos, panahon na raw para iwaksi ang mga plastik na ugnayan sa politika at tila hindi na siya nagdadalawang isip na ilantad ang pagkadismaya sa dating kakampi. Patuloy nating babantayan ang mga kaganapan sa likod ng mga kontrobersiyang ito. Maging totoo man ang balita ukol sa kalusugan ng Secretary Rimulya o ang papatindig iringat sa pagitan ng mga dati magkakaalyado. Malino na mainit pa rin ang politika sa bansa. At yan nga mabalit ang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. We're considering our options now. Yes, I think so. But mag-uusap kami. Kasi namatayan siya eh. Ang namatay yung lolo niya, siya magpapalibing bukas. Kaya lang, siya nag-aasikaso, wala na siyang father eh. Ang problema, hindi malilift ng committee yung contempt. Kaya baka hindi na siya, kasi ayaw niyang pumunta ron na binabantayan siya ng mga tao. Kasi very conservative family naman sila, hindi naman. So, yun ang problema ngayon, nakahang yung issue niya. Kasi sinabi ko na sa kanila yun eh. I told the senators about it. Kaya lang, they cited a rule na kailangan majority ang mag-withdraw o kaya mag-reconsider. So we're writing a letter to reconsider, but we're also considering other legal options kasi apparently there are questions that can be raised. Okay, thank you. Nakita nila, wala yung DOTC, hindi namin maitanong tungkol sa eroplano, wala si Secretary John Vic na siya naman na nagsabi na chinarter daw yung plane, hindi namin maintindihan, binayaran daw ng Office of the President. Marami kaming tanong eh, kaya lang wala naman sasagot, kami mag-isa. Yung PCTC kanina, parang naging question pa na parang sino ba nag-assign kay Ambassador na Kanilaw, is there a need na palitan po yung Hindi ko nga maintindihan masyado kasi yung executive order wala naman sinasabi tungkol sa pag-escort ng mga arestado. Wala namang ganun eh. Parang kinatawan lang siya ng Pilipinas kapag may national or international forum. Parang ganun. Kaya hindi rin maliwanag eh. Sino ba nag-appoint sa kanya? Sabi niya, pinadala daw siya ng PCTC head, tinanggi naman niya dahil sabi niya, hindi ma-appointing authority. Saan siya sumulpot? So, nalilito tayo, maraming katanungan na nakita at nagulat naman ako kay Special Envoy kung ano naman pinipirmahan. Hindi naman tama yung pinirmahan eh. Kitang-kita, hindi naman siya sumulat, in fairness. Pero ba't mo pipirmahan yung dokumento na mali-mali ang nakasaad? Higit sa lahat, hindi nga klaro kung sino yung rin-represent niya, Interpol ba o yung ating gobyerno. Magulo, hindi dapat ganon. sa palagay niyo po, bakit nga po siya pumirma ng mga I do not know when Parang nagmamadali para matapos na lang, para ma-turn over na si dating Pangulo. Kung bakit sila nagmamadali, isa pang malaking tanong, lahat walang alam, yung ICC. Ang tagal-tagal na pala dito sa Pilipinas, buwan-buwan na eh, nakakaalis pa lang yung iba nung nakaraang buwan. Yung iba, hindi ko alam kung nandito pa.
Abay, hindi nila alam lahat. Paano naman nila hindi alam? Samantalang lahat ng presinto pinagpupunta sa Caloocan, Station 6, Batasan Hills QC, lahat ng ospital, kinakalkal na yung mga dead on arrival sa East Avenue. Paano nila nalalaman lahat ng detalyeng yun? Ang sinasabi ni Secretary, puro civil society. Ang dami kong barkadang civil society, hirap na hirap. Maangal nga na hindi sila tinutulungan sa ebidensya. Abay, napakasigasig naman at mapalad nitong mga civil society sinasabi nila na na-access pati confidential medical records, pati secret bank records. Paano nila nakuha lahat yan? Kaya hindi mapagkakaila na may tumulong sa ating pamahalaan. Maraming pangalang binabanggit at wala naman tayong katibayan. Baka mauwi na naman tayo sa sinasabi ni Secretary John Vic dati na puros chismis. Pero yung pag-aresto at pagtangay ni Pangulo Duterte, hindi na chismis. Totoo na yon. At maliwanag na hindi ito biglaan tulad ng sinasaad nila noong unang hearing na March 11, biglang nagulanta lahat. At alas 3 ng umaga dumating yung Interpol warrant galing sa ICC. Maliwanag na hindi totoo yun. Mayo pa, umaandar na lahat ng mga proseso. Mayo, noong nakaraang taon, nag-umpisa na. Andyan na yung ICC noong October, nag-umpisa ang Quadcom. At yung DOJ, nagkaroon ng task force. Nagtataka ako sa kanila kung bakit sinasabi nila na nagulat sila. Samantalang maliwanag na nagtulong-tulong sila ipunin lahat ng katibayan. Ma'am, malinaw na nalagdag dun sa ating preliminary findings. Lumalawak ang plano na gibain yung mag-amang Duterte. Lumalawak po dahil yung mga dates niya, parang pag tinignan mo, yung PI, naaalala ninyo yung pagbuwag ng ating saligang batas sa pamamaraan ng suhol ng AKA para pirmahan, parang yung Plan A, hindi sila sigurado. Tapos yung kay VP Sara, hindi ko maintindihan, biglang Plan B na naman, may impeachment na tumatakbo pa rin. Pagkatapos may ibang plano pa, yung ICC na ang dadampot kay Presidente Duterte. Iba-ibang plano, pero maliwanag na hindi nangyari kaagad-agad nung umaga ng March 11. Hindi po totoo yun, hindi ka panipaniwala. Ma'am, what's your source for the document na DOJ na sinabi ni... Ayun, sabi nila, Peke, hindi namang mahalagang dokumento yon. Maraming nagpapadala kasi ng dokumento, kaya ako nga tinatanong kung totoo, alin ang totoo dito. Yung iba, totoo. Halos lahat totoo Pati yung sa Bureau of Immigration tungkol sa ICC, pati yung travel logs, wala namang makadispute nun dahil galing sa immigration din. Yun nga, nakalusot yung isa, hindi ko alam. Tinatanong ko nga Sabi ko, ano ba ibig sabihin to? It's not material in any case, hindi siya mahalaga. Yung designation ng mga taong, yung mga foreigners, BI yung nagsabi na ICC sila. Sabi ng BI, hindi rin daw galing sa kanila yung information na ICC yung mga taong. Hindi ko alam, pero depende sa BI. When you said na lumalawak ang plano na gibain yung mag-amal Duterte, are you trying to say na politically motivated yung Parang kasi yung chronology, habang lumalala ang alitan sa dalawang panig, lumalala rin ang legal actions being undertaken. So, nakakalungkot kasi nauwi rin pala sa politika. Thank you, Ma'am, sorry, how do you address accusations na this hearing is being politicized na some people think na walang laws na lalabas yan, this is supposed to be in aid of... Diyan sila magugulat. May draft na Sinabi ko na nga kung alin yung mga batas na titignan natin muli. Clearly, yung 9851 needs revisiting. And clearly, the extradition law is old and possibly inadequate. Marami tayong kailangan tignan para sa ating mga OFW, para sa reciprocal service of sentence. Marami pa tayong titignan. At lumalawak nga pati yung procedure para sa rights of the accused and manner of arrest. Kailangan tignan ng maigi lahat yan. Ma'am, reaction po to criticism na yung pag-push daw nung Trump EO, pag-invoke ng Trump EO is pagkakanulo din sa mga Pilipino, sa mga dahilan. Pwede, pero tinatanong ko lang kasi
may ibang nagtatanong, total, itong Interpol, ICC, lahat na natin, pati yung EO. Kasi ang liwaliwanag ng sanctions against ICC at saka yung pagdedeklara na ang Pilipinas ay non-NATO ally. Kailangan kasi discuss natin lahat andyan eh. Ma'am, would you agree to approve? Pati yung pinakamalabo, yung international humanitarian law, na nagtaka ako talaga kung bakit yun ang naging basehan. Samantalang panahon ng gera yun, hindi ba? At may kinalaman yun sa war relief, usually yung mga Red Cross. Ma'am, kailan ang hearing? Magne-next hearing pa ba? Tinatamad na ako, hindi sila sumisipot. Parating may bitin. Pero si Senator Bato naiinis, gusto mag-hearing pa. Hindi pa nayaya mo. Pero would you agree, ma'am, for independent na for the Ang dami-dami na natin probe. Yun nga nakakatuwa, ang dami pa pala. Nung linista namin ang ongoing investigations, ang dami na pala. Dahil yun nga, nagkaroon ng Quadcom, nagkaroon ng Senate Blue Ribbon, nagkaroon ng DOJ Task Force, nagkaroon ng CHR, nagkaroon ng ICC personnel na nandito sa Pilipinas, tapos may PNP din. Ang daing nag-iimbestiga, sangkatutak pala tayo. Tapos pag tinignan mo yung ICC records, yung sa prosecution request for warrant, lahat ng katibayan niya, talagang binigay ng gobyerno, hindi naman makukuha ng basta yun. Pupunta ka sa presinto, hihingin mo yung police blotter, bibigay sa'yo. Hello? these are politically motivated or may valid grounds? We're considering our options now. Yes, I think so. But mag-uusap kami. Kasi namatayan siya eh. Namatay yung lolo niya, siya magpapalibing bukas. Kaya lang, siya nag-aasikaso, wala na siyang father eh. Ang problema, hindi malilift ng committee yung contempt. Kaya baka hindi na siya, kasi ayaw niyang pumunta ron na binabantayan siya ng mga tao. Kasi very conservative family naman sila. Hindi naman. So, yun ang problema ngayon, nakahang yung issue na yun. Kasi sinabi ko na sa kanila yun eh. I told the senators about it. Kaya lang, they cited a rule na kailangan majority ang mag-withdraw. So, kaya mag-reconsider. So, we're writing a letter to reconsider, but we're also considering other legal options kasi apparently there are questions that can be raised about it. Okay, thank you. Nakita nila, wala yung DOTC, hindi namin maitanong tungkol sa eroplano, wala si Secretary John Vic na siya naman na nagsabi na chinarter daw yung plane, hindi namin maintindihan, binayaran daw ng Office of the President. Marami kaming tanong kaya lang wala naman sasagot, kami mag-isa. Ma'am, yung PCTC kanina, parang sino ba nag-assign kay Ambassador Lacanilao, na nandun President of the Philippines? Is there a need na palitan po yung or something? Hindi ko nga maintindihan masyado kasi yung executive order wala naman sinasabi tungkol sa pag-escort ng mga arestado. Wala namang ganun parang kinatawan lang siya ng Pilipinas kapag may national or international forum. Parang ganun. Kaya hindi rin maliwanag Sino ba nag-appoint sa kanya? Sabi niya, pinadala daw siya nung PCTC head, tinanggi naman niya dahil sabi niya hindi naman appointing authority. Saan siya sumulpot? So, nalilito tayo, maraming katanungan na nakita at nagulat naman ako kay Special Envoy kung ano naman pinipirmahan. Hindi naman tama yung pinirmahan Kitang-kita, hindi naman siya sumulat, in fairness. Pero ba't mo pipirmahan yung dokumento na mali-mali ang nakasaad? Higit sa lahat, hindi nga klaro kung sino yung rin-represent niya, Interpol ba o yung ating gobyerno. Magulo, hindi dapat ganon. Sa palagay niyo po, bakit nga po siya pumirma ng mga I do not know when Parang nagmamadali para matapos na lang, para ma-turn over na si dating Pangulo. Kung bakit sila nagmamadali, isa pang malaking tanong, lahat walang alam, yung ICC. Ang tagal-tagal na pala dito sa Pilipinas, buwan-buwan na nakakaalis pa lang yung iba, nung nakaraang buwan yung iba, hindi ko alam kung nandito pa.
Abay, hindi nila alam lahat. Paano naman nila hindi alam? Samantalang lahat ng presinto pinagpupunta sa Caloocan, Station 6, Batasan Hills QC, lahat ng ospital, kinakalkal na yung mga dead on arrival sa East Avenue. Paano nila nalalaman lahat ng detalyeng yun? Ang sinasabi ni Secretary, puro civil society. Ang dami kong barkadang civil society, hirap na hirap. Maangal nga na hindi sila tinutulungan sa ebidensya. Abay, napakasigasig naman at mapalad nitong mga civil society ang sinasabi nila na na-access pati confidential medical records, pati secret bank records. Paano nila nakakuha lahat yan? Kaya hindi mapagkakaila na may tumulong sa ating pamahalaan. Maraming pangalang binabanggit at wala naman tayong katibayan. Baka mauwi na naman tayo sa sinasabi ni Secretary John Vic dati na puros chismis. Pero yung pag-aresto at pagtangay ni Pangulo Duterte, hindi na chismis, totoo na yon. At maliwanag na hindi ito biglaan tulad ng sinasaad nila nung unang hearing na March 11, biglang nagulanta lahat at alas 3 ng umaga dumating yung Interpol warrant galing sa ICC. Maliwanag na hindi totoo yun. Mayo pa, umaandar na lahat ng mga proseso. Mayo, ng nakaraang taon, nag-umpisa na, andyan na yung ICC noong October, nag-umpisa ang Quadcom, at yung DOJ nagkaroon ng task force. Nagtataka ako sa kanila kung bakit sinasabi nila na nagulat sila. Samantalang maliwanag na nagtulong-tulong sila ipunin lahat ng katibayan. Mali malinaw na nalagdag dun sa ating preliminary findings. Lumalawak ang plano na gibain yung mag-amang Duterte. Lumalawak po dahil yung mga dates niya, parang pag tinignan mo, yung PI, naaalala ninyo yung pagbuwag ng ating saligang batas sa pamamaraan ng suhol ng AKA para pirmahan. Parang yung Plan A, hindi sila sigurado. Tapos yung kay VP Sara, hindi ko maintindihan. Biglang Plan B na naman, may impeachment na tumatakbo pa rin. Pagkatapos may ibang plano pa, yung ICC na ang dadampot kay Presidente Duterte. Iba-ibang plano, pero maliwanag na hindi nangyari kaagad-agad nung umaga ng March 11. Hindi po totoo yun, hindi ka panipaniwala. What's your source for the document na DOJ na sinabi ni Ayun sabi nila General peke, hindi namang mahalagang dokumento yon. Maraming nagpapadala kasi ng dokumento, kaya ako nga tinatanong kung totoo, alin ang totoo dito. Yung iba totoo, halos lahat totoo Pati yung sa Bureau of Immigration tungkol sa ICC, pati yung travel logs, wala namang makadispute nun dahil galing sa immigration din. Yun nga, nakalusot yung isa, hindi ko alam, tinatanong ko nga Sabi ko, ano ba ibig sabihin to? It's not material in any case, hindi siya mahalaga. Yung resignation ng mga taong, yung mga foreigners, BI yung nagsabi na ICC sila because sabi ng BI, hindi rin daw galing sa kanila yung information na ICC yung mga taong. Hindi ko alam, pero depende sa BI. When you said na lumalaw ang plano na gibain yung mag-amang Duterte, are you trying to say na politically motivated yung pag-aresto kay former President? Parang kasi yung chronology, habang lumalala ang alitan sa dalawang panig, lumalala rin ang legal actions being undertaken. So, nakakalungkot kasi nauwi rin pala sa politika. Thank you, Ma'am Ason, how do you address accusations na this hearing will politicize na yun, na some people think na walang laws na lalabas galing since it's supposed to be in 2020? Diyan sila magugulat. May diagram ka dito. Sinabi ko na nga kung alin yung mga batas na titignan natin muli. Clearly, yung 9851 needs revisiting. And clearly, the extradition law is old and possibly inadequate. Marami tayong kailangan tignan para sa ating mga OFW
para sa reciprocal service of sentence. Marami pa tayong titignan at lumalawak nga pati yung procedure para sa rights of the accused and manner of arrest. Kailangan tignan ng maigi lahat yan. Ma'am, reaction to criticism na yung pag-push daw nung Trump EU, pag-invoke ng Trump EU is pagkakanulo din sa mga Pilipino, sa mga dayo. Pwede, pero tinatanong ko lang kasi may ibang nagtatanong. Total, itong Interpol, ICC, lahat na natin, pati yung EO. Kasi ang liwaliwanag ng sanctions against ICC at saka yung pagdedeklara na ang Pilipinas ay non-NATO ally. Kailangan kasi discuss natin lahat andyan eh. But would you agree to approve Pati yung pinakamalabo, yung international humanitarian law, na nagtaka ako talaga kung bakit yun ang naging basehan. Samantalang panahon ng gera yun, hindi ba? At may kinalaman yun sa war relief, usually yung mga Red Cross. Ma'am, kailan ang hearing? Yung magne-next hearing pa ba? Tinatamad na ako, hindi sila sumisipot. Parating may bitin. Pero si Senator Bato naiinis, gusto mag-hearing pa. Hindi pa nayayamot. Pero would you agree, ma'am, for independent probe na for the Ang dami-dami na natin probe. Yun nga nakakatuwa, ang dami pa pala. Nung linista namin ang ongoing investigations, ang dami na pala. Dahil yun nga, nagkaroon ng Quadcom, nagkaroon ng Senate Blue Ribbon, nagkaroon ng DOJ Task Force, nagkaroon ng CHR, nagkaroon ng ICC personnel na nandito sa Pilipinas, tapos may PNP din. Ang daing nag-iimbestiga, sangkatutak pala tayo. Tapos pag tinignan mo yung ICC records, yung sa prosecution request for warrant, lahat ng katibayan niya, talagang binigay ng gobyerno, hindi naman makukuha ng basta yun. Pupunta ka sa presinto, hihingin mo yung police blotter, bibigay sa'yo. Hello? are politically motivated? Or Yes, I think so. But mag-uusap kami. Kasi namatayan siya eh. Namatay yung lolo niya, siya magpapalibing bukas. Kaya lang, siya nag-aasikaso, wala na siyang father eh. Ang problema, hindi malilift ng committee yung contempt. Kaya baka hindi na siya, kasi ayaw niyang pumunta ron na binabantayan siya ng mga tao. Kasi very conservative family naman sila, hindi naman. So, yun ang problema ngayon, nakahang yung issue niya. Kasi sinabi ko na sa kanila yun eh. I told the senators about it. Kaya lang, they cited a rule na kailangan majority ang mag-withdraw o kaya mag-reconsider. So we're writing a letter to reconsider, but we're also considering other legal options kasi apparently there are questions that can be raised about it. Okay, thank you. Nakita nila, wala yung DOTC, hindi namin maitanong tungkol sa eroplano, wala si Secretary John Vic na siya naman na nagsabi na chinarter daw yung plane, hindi namin maintindihan, binayaran daw ng Office of the President. Marami kaming tanong kaya lang wala naman sasagot, kami mag-isa. Yung PCTC kanina, parang may question pa na parang sino ba nag-assign kay Ambassador Lacanlao na mag-work sa Philippines? Is there a need na palitan po yung charter nila or something? Hindi ko nga maintindihan masyado kasi yung executive order wala naman sinasabi tungkol sa pag-escort ng mga arestado. Wala namang ganun parang kinatawan lang siya ng Pilipinas kapag may national or international forum. Parang ganun. Kaya hindi rin maliwanag Sino ba nag-appoint sa kanya? Sabi niya, pinadala daw siya ng PCTC head, tinanggi naman niya dahil sabi niya hindi appointing authority. Saan siya sumulpot? So, nalilito tayo, maraming katanungan na nakita at nagulat naman ako kay Special Envoy kung ano naman pinipirmahan. Hindi naman tama yung pinirmahan Kitang-kita, hindi naman siya sumulat, in fairness. Pero ba't mo pipirmahan yung dokumento na mali-mali ang nakasaad? Higit sa lahat, hindi nga klaro kung sino yung rin-represent niya, Interpol ba o yung ating gobyerno. Magulo, hindi dapat ganon. Sa palagay niyo po, bakit nga po siya pumirma ng mga I do not know when
Parang nagmamadali para matapos na lang, para ma-turn over na si dating Pangulo. Kung bakit sila nagmamadali, isa pang malaking tanong, lahat walang alam, yung ICC. Ang tagal-tagal na pala dito sa Pilipinas, buwan-buwan na nakakaalis pa lang yung iba, nung nakaraang buwan yung iba, hindi ko alam kung nandito pa. Abay, hindi nila alam lahat. Paano naman nila hindi alam? Samantalang lahat ng presinto pinagpupunta sa Caloocan, Station 6, Batasan Hills QC, lahat ng ospital, kinakalkal na yung mga dead on arrival sa East Avenue. Paano nila nalalaman lahat ng detalyeng yun? Ang sinasabi ni Secretary, puro civil society. Ang dami kong barkadang civil society, hirap na hirap. Maangal nga na hindi sila tinutulungan sa ebidensya. Abay, napakasigasig naman at mapalad ditong mga civil society sinasabi nila na na-access pati confidential medical records, pati secret bank records. Paano nila nakakuha lahat yan? Kaya hindi mapagkakaila na may tumulong sa ating pamahalaan. Maraming pangalang binabanggit at wala naman tayong katibayan. Baka mauwi na naman tayo sa sinasabi ni Secretary John Vic dati na puros chismis. Pero yung pag-aresto at pagtangay ni Pangulo Duterte, hindi na chismis. Totoo na yon. At maliwanag na hindi ito biglaan tulad ng sinasaad nila nung unang hearing na March 11, biglang nagulanta lahat. At alas 3 ng umaga dumating yung Interpol warrant galing sa ICC. Maliwanag na hindi totoo yun. Mayo pa, umaandar na lahat ng mga proseso. Mayo, nung nakaraang taon, nag-umpisa na. Andyan na yung ICC noong October, nag-umpisa ang Quadcom. At yung DOJ, nagkaroon ng task force. Nagtataka ako sa kanila kung bakit sinasabi nila na nagulat sila. Samantalang maliwanag na nagtulong-tulong sila ipunin lahat ng katibayan. Ma'am, malinaw na nalagdag dun sa ating preliminary findings so far. Lumalawak ang plano na gibain yung mag-amang Duterte. Lumalawak po dahil yung mga dates niya, parang pag tinignan mo, yung PI, naaalala ninyo yung pagbuwag ng ating saligang batas sa pamamaraan ng suhol ng AKA para pirmahan. Parang yung Plan A, hindi sila sigurado. Tapos yung kay VP Sara, hindi ko maintindihan. Biglang Plan B na naman, may impeachment na tumatakbo pa rin. Pagkatapos may ibang plano pa, yung ICC na ang dadampot kay Presidente Duterte. Iba-ibang plano, pero maliwanag na hindi nangyari kaagad-agad nung umaga ng March 11. Hindi po totoo yun, hindi ka panipaniwala. What's your source for the document na DOJ na sinabi ni Ayun sabi nila General peke, Navarrete? hindi namang mahalagang dokumento yon. Maraming nagpapadala kasi ng dokumento, kaya ako nga tinatanong kung totoo, alin ang totoo dito. Yung iba totoo, halos lahat totoo Pati yung sa Bureau of Immigration tungkol sa ICC, pati yung travel logs, wala namang makadispute nun dahil galing sa immigration din. Yun nga, nakalusot yung isa, hindi ko alam, tinatanong ko nga Sabi ko, ano ba ibig sabihin to? It's not material in any case, hindi siya mahalaga. Yung designation ng mga taong, yung mga foreigners, BI yung nagsabi na ICC sila because sabi ng BI hindi rin daw galing sa kanila yung information na ICC yung mga taong. Hindi ko alam, pero depende sa BI. Ma'am, when you said na lumalawak ang plano na gumawa ng mag-amang, are you trying to say na politically motivated yung pag-aresto kay former President? Parang kasi yung chronology, habang lumalala ang alitan sa dalawang panig, lumalala rin ang legal actions being undertaken. So, nakakalungkot kasi nauwi rin pala sa politika. Thank you, Ma'am Ason, how do you address accusations na this hearing is being politicized na some people think na walang laws na lalabas na since it's supposed to be in aid of the Diyan sila magugulat. may draft na po. Sinabi ko na nga kung alin yung mga batas na titignan natin muli. Clearly, yung 9851 needs revisiting. And clearly, the extradition law is old and possibly inadequate.
Marami tayong kailangan tignan para sa ating mga OFW, para sa reciprocal service of sentence. Marami pa tayong titignan. At lumalawak nga pati yung procedure para sa rights of the accused and manner of arrest. Kailangan tignan ng maigi lahat yan. Ma'am, reaction to criticism na yung pag-push down ng Trump EO, pag-invoke ng Trump EO is pagkakanulo din sa mga Pilipino, sa mga dayo. Pwede, pero tinatanong ko lang kasi may ibang nagtatanong. Total, itong Interpol, ICC, lahat na natin, pati yung EO. Kasi ang liwaliwanag ng sanctions against ICC at saka yung pagdedeklara na ang Pilipinas ay non-NATO ally. Kailangan kasi discuss natin lahat andyan eh. Would you agree to approve? Pati yung pinakamalabo, yung international humanitarian law, na nagtaka ako talaga kung bakit yun ang naging basehan. Samantalang panahon ng gera yun, hindi ba? At may kinalaman yun sa war relief, usually yung mga Red Cross. Ma'am, kailan next hearing? Magne-next hearing pa ba? Tinatamad na ako, hindi sila sumisipot. Parating may bitin. Pero si Senator Bato naiinis, gusto mag-hearing pa. Hindi pa nayaya mo. Sir, would you agree, ma'am, for independent probe na for the Ang dami-dami na natin probe. Yun nga nakakatuwa, ang dami pa pala. Nung linista namin ang ongoing investigations, ang dami na pala. Dahil yun nga, nagkaroon ng Quadcom, nagkaroon ng Senate Blue Ribbon, nagkaroon ng DOJ Task Force, nagkaroon ng CHR, nagkaroon ng ICC personnel na nandito sa Pilipinas, tapos may PNP din. Ang daing nag-iimbestiga, sangkatutak pala tayo. Tapos pag tinignan mo yung ICC records, yung sa prosecution request for warrant, lahat ng katibayan niya, talagang binigay ng gobyerno, hindi naman makukuha ng basta yun. Pupunta ka sa presinto, hihingin mo yung police blotter, bibigay sa'yo. Hello? are politically motivated or may valid ground? Tignan.